silang nagtawa ating binoto, hinalan. Kaya ngayon, mga kababayan, klaro, hinagawalan ko si General Romeo Private, General Staff ng Armed Forces of the Philippines. Mabit ko ako ng support sa inyong Commander in Chief, hindi sa kanilang tawag sa taong bayan. Hindi lang sa dapat mag-resign. The people, tayo mga taong bayan, tayo, you are fired, Mr. President, Mr. Marcos, you are fired. You can resign. Muli, sa ating mga kapulisan, sa ating mga sumuluan, ang ating Chief of Staff, ang inyong Commander-in-Chief ay hindi lamang magtatakaw. Ito ay isang damang, ito ay isang tratamic. Kaya dapat siya ay ating tanggalin, palisin, at ikulong. Mga kababayan, mga kasama, dito lang po, atas po tayo. Hindi po tapos ang pangyayari ngayon. Una sa lahat, pasalamatan natin si Senator Amy Marcos sa kanyang mga sinambit na pananalita. Nananawagan po kami sa lahat ng ating mga kababayan na malapit dito na pumunta, makiisa, makibahagi sa ating pangipaglaban. At yung binanggit ni General Pokis, ang ating pong mga opisyales sa Armed Forces of the Philippines, ang ating pong mga opisyales sa kapulisan, ang ating pong simbahang katoliko, ang ating mga kababayan, wala na po tayong kulay, dilaw, pink, pula, perde, magkakaisa po tayo, laban po ng sambayanang Pilipino. Attorney Harold Respicio. nagitilo kayo dito, hindi ko kayo manig! Meron ba mga Ilocano dito? Meron ba mga Ilocano dito? Ako si Atty. Harold Respicio, totoong Ilocano. Kita nyo naman sa aking balat. At yung mga Ilocano dyan, nakikita ko kayo kahit madilim. Ngumiti nga kayo! Yan! Ang sabi nila, meron daw solid north! Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, ang solid north, narito na sa EDSA! Huwag kang magtago! Dito lang! Ako ay biyumari pa! Papunta dito sa Maynila! Parang si At kung gusto kong sabihin sa inyo, ang gaganda at ang gwapo niyo pala. Ang puputi niyo pala. Pero isa lang ang ating damdamin. Nascam tayong lahat. Nascam ba tayo? BBM! Noong una ikaw ay nangangampanya. Lagdalag ka namin! Dahil sa wakas, ibabalik mo ang dignidad ng mga Ilocano. Ilang dekada, kami ay nahihiya. Dahil kapag sabihing Ilocano, sino ang marinig mo na politiko na malakas na galing norte? Marcos! At ilang mahabang panahon, kahihiyan ang aming dinadala. Kaya nung ikaw ay bumalik, binigyan mo kami ng pag-asa. Noon yun, nagpulang-pulangan kami kung ano man ang naging pagkukulang ng iyong pamilya. Hindi namin pinansin dahil inisip namin, siguro hindi na nagagawin ito. Siguro hindi na naman gagawin ang ginawa ng tatay niya. Eh medyo magaling magsalita ng una, hindi ba? Napaka-articulate. Kaya lahat ng mga Ilocano sumama sa kanya.
Sabi nga ni Amy kanina, nag-drugs ulit pala! Tamo, idol! Kaya pala, pagkatapos mo manalo, hindi ka na namin marinig yung lakas ng iyong hila, ng lakas ng iyong politika. Biglang nawala nung ikaw ay umupuna. Sino ang aming nakikita mo nga? Si Tambaluslos! Hindi yan ang sumuportahan namin! Lahat ng ginawa nila! Lahat ng ginawa nila! Puro magkalaw! Anong nararamdaman namin? Hindi nakakahiya! Ano pa ang ginawa mo sa kapwa mo Ilocano? Ako Ilocano ako. Lahat ng nakikita kong pagkakamali ng iyong gobyerno, nilalabas ko sa social media. Ano ang ginawa mo? Kinasuhan mo ako at pinakulong mo ako! Bokil ng manong! Apayin na namin mo kanya DJ! Ba't ka lang? Arestuin si George Garcia! Walang yara yung lahat. Kaya ngayon lumalabas. Pinapahilog nila na hindi kasalanan ni Marcos, ni Bongbong Marcos. Pero bossing, sa sobrang halibog, hindi mo na nababantayan ng tao mo. Kasalanan mo yan! Kung hindi ka gumagawa ng trabaho mo, dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? Hindi na! Sa lahat ng mga Pilipinong may dignidad, lahat ng mga pinakamatatapang ay narito na. Kahit na sino Pilipino na nakikita na binababoy na sila ng kanilang liderato, ng kanilang presidente, hindi na sila nilarespeto. Kahit pareho pa kayo ng salita, kahit pareho pa kayo ng maitim. Pero, kung ikaw ay karapalang kuna, ayaw ka na namin! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Mga kababayan, tapos na ba ang paghihirap natin? Hindi pa! Ano ang panawagan ni Amy Marcos? Nangangamoy na! George Garcia! Si George Garcia! George Garcia! George Garcia! Tandaan nyo, sabi ko sa inyo, ang national problem ng bansang ito ay si Lisa Marcos. Diba, sabi ni Amy, pagkasalan mo na yan, akala niya magbago. Yung pala silang dalawa, tandem sa cocaine. Ayun, itong 100 billion na in-insert nila sa budget, tinatanong nila, bakit kailangan mag-insert kung pwede mo namang ipasok sa National Expenditure Program? Simple lang ang sagot. Kapag nasa NEP, si Congressman ang tatanggap ng sohol, hindi si Marcos. Kaya kailangan ni Marcos mag-insert ng 100 billion para ang tongpats sa kanya lahat. Hindi lang droga, kundi ang pagnakaw ng pera ng sambayanang Pilipino ay laid at blame directly on Marcos Jr. Tandaan nyo, ang Fort Bonifacio, hindi